How to deal with anger. Father, paano ko ba aalisin ang galit sa buhay ko? That's a very good question. And I receive that question very often. And to tell you honestly, it has always been my struggle in my life to remove anger. I admit, I confess, I am also a very angry person. Then, now, I have learned to deal with my anger. I have learned to discipline my anger. I learned to temper my anger. And I think a lot of us would want to know how. Paano ko ba makokontrol ang aking galit? Well, the first thing that we should know is we should understand this experience that we call anger. Because anger is a very general feeling. It is a very general word that we use in this very negative experience. No? Napakalawak po itong salitang galit. Palagi nating ginagamit, pero hindi natin matuntun ano ba ang ibig sabihin. Pag naintindihan na natin kung ano itong galit, maaaring maiintindihan natin ang ating sarili at malalaman natin paano natin dadalhin, bubuhatin, at haharapin itong karanasan na napakapangit, napakasakit, napakabigat, at ayaw naman nating nararamdaman at nararanasan. The first thing that you should know, my dear friends, is this experience of anger has 3 phases. Merong itong 3 yugto, 3 kabanata. The first phase of anger is what we call irritation, init. But the second phase of anger is what we call rage. Dito pa lang talaga yung galit, pagwawala. And the third phase of anger is what we call resentment, sakit ng loob. Ito po yung tandaan nyo, na hindi natin maaalis ang pagkairita natin sa mga bagay-bagay. There will always be a certain thing or someone that would trigger us. Meron at meron tao, bagay, karanasan na talagang di natin maiiwasan. Nag-iinit tayo, naiirita tayo, na parang pumapasok sa isip natin, sa puso natin. Sinasaktan tayo, pinoprovoke tayo, tinutulak tayo para uminit ang ating ulo at damdamin. Minsan maliit lang na bagay Yun lang basura ng kapitbahay mo, nakikita mo dyan sa tapat ng iyong bahay. Yung lang mga hindi marunong mag-park sa daan, nakabalandra ang kanilang mga sasakyan, motor, na nagkokos ng traffic. Yung lang may naririnig kang very negative tungkol sa iyo. O yung pag nakikita mo yung ibang tao, mali yung desisyon na kanilang ginagawa, mali yung kanilang pinipili. There will always be something, someone, some experience that will trigger us, irritate us, mag-iinit at mag-iinit ka. At kahit na matapos ang isang problema, meron na naman ibang problema. Remember that life is a series of problems. At meron pa nga isang kasabihan, sabi niya, there will always be monsters in our life. Meron talagang pangit na mangyayari sa atin. Kung paano din sa ating Panginoon, dumarating din po yan. Itong mga nakikipagdebate sa Kanya, itong mga Pariseo, itong mga Eskriba, yan yung narinig natin sa mabuting balita. The Lord was also irritated with them. But, tingnan niyo po kung ano yung ginawa ng ating Panginoon. Yung pong init, that irritation, did not stay with Him. He released it. He expelled it. He removed it from His mind, from His heart, from His soul. Ang sabi po ng ating mabuting balita, Jesus sighed from the depth of His spirit. Siya'y nagbuntong hininga. Sabi niya, ano yung ibig sabihin nun? He felt it, but He did not feed it.
That is how you deal with anger. Huwag mong itatago, huwag mong kikimkimin, kasi anuman ang iyong tinatago sa iyong kalooban, pag naipon yan, sasabog ka. Halata naman pag naiirita tayo, pag galit tayo, tatanungin ka pa ng iba, galit ka? Hindi ako galit. Tapos nanginginig. Feel your irritation. Feel your frustration. Damhin mo ang iyong lungkot, ang iyong galit sa ginagawa ng ibang tao, sa nangyayari sa iyong buhay mo. Pero dun lang, yun lang. Damhin mo, pero wag mong dadagdagan. That is the meaning of do not feed it. Dahil pag dinagdagan mo yan, pag pinakain mo yan, yung init, nagiging nantunay na galit. Pag tinatago mo at pag nagpuno, diyan ka magwawala at makakasakit sa iba. Hindi natin po kasalanan kung tayo ay maiirita sa iba. But I tell you this, it is your fault if you allow that irritation, that anger to remain with you for a long time. Yan yung pangatlong yugto ng galit. Sakit ng loob, resentment. Dapat iniwan mo na, dapat kinalimutan mo na. Pero dinala mo pa. Basura yan. Dumi yan. Ang baho niyan. Ang sakit niyan. Ang bigat niyan. But you chose to bring it with you. Sino may kasalanan nun? Sila? Hindi. Ikaw. Ikaw ang may kasalanan nun because you have chosen to bring it. Pinili mo, nadalhin mo, itago mo dyan sa puso mo. Sundan natin yung halimbawa ng Diyos. Naramdaman niya, pero tinapon din niya. We could also do that. When we get frustrated and irritated, let us make a big sigh from the depths of our spirit. Magbuntong hininga ka. Higutin mo yan. Ilabas mo yan. At pabayaan mo yan. That is a negative spirit that is trying to destroy your mind, your heart, and your goodness. Tingnan niyo po ang ating Panginoon. Pagkatapos siyang nilabas, abay, sumakay daw ng bangka, pumunta dun sa kabila. Opposite them. Kasi alam niya, walang mabuting mangyayari o wala siyang mabuting magagawa kung mananatili siya dun. Nagagalit, may puot, at may sakit ng loob. Isa nga pong advice ng mga psychologists ay, when you get angry or irritated, give yourself some time to be angry, to vent it out. Give a very specific time. Gaano katagal yung gusto mong manatiling galit? Time yourself. Orasan mo sarili mo. At pagkatapos ng oras na yon, sabihin mo, time's up. Tapos na. Move on. Yan yung problema na napakarami sa atin Bakit nahihilo sila? Bakit naha-high blood sila? Bakit sumasakit ang puso nila? Because they have not given time, limit to their anger. Sabi nila, getting angry with somebody is like allowing that person to live in your mind and heart rent-free. Pinapatira mo yung taong yon sa iyong isip at puso na walang bayad. Kaya nga, kung masamang loob mo dun sa isang tao at pinapatira mo siya dyan sa isip mo at puso mo, ang bait mo. Kasi hindi naman siya kailangan nandoon pinapatira mo. Pinapagamit mo yung isip mo at yung puso mo. But kidding aside, hindi po yon kabaitan Ang tawag po doon, kamangmangan. Pardon for the term, katangahan. Dahil ginagawa mong biktima ang iyong sarili, nagpapaabuso ka dyan sa iyong negative feeling. Bakit pinapabayaan mo ang iyong sarili na makontrol ang iyong buhay dyan sa iyong mga negative thoughts? Ayaw ba natin maging masaya? Gusto natin. Pero tayo ay nagiging biktima nitong masamang karanasan, masamang nararamdaman. We can choose
to live this very bad feelings. But in order to be free, we also need the grace of God. Kaya nga, kahit na anong effort mo, anong lakas mo, kahit na gustong-gusto mo nang lumaya, manghihina ka pa rin dahil limitado ang ating lakas. Diyan pumapasok ang banal na Espiritu para pagkalooban tayo ng katalinuhan, ng karunungan, at ng lakas na piliin, damhin, pero ilabas, iwanan itong galit at puot. There is a saying that goes, you cannot see your reflection on boiling water. Hindi mo makikita ang iyong sarili sa kumukulong tubig. Anong ibig sabihin? Hindi mo makikilala ang iyong sarili kapag ikaw ay kumukulo sa galit. At hindi rin mabuti ang iyong magagawa kung kumukulo ka sa galit. Kaya nga po, ano yung payo natin sa mga taong punong-puno ng galit? Cool ka lang, kalma lang, palamigin mo muna ang iyong sarili. Dahil ito ang ginagawa ng galit sa atin. Tayo ay pinapakulo, tayo ay pinapainit. At tandaan natin, pag ikaw ay kumukulo at sobrang init, mapapaso ka, masasaktan ka, makakapaso ka ng iba, makakasakit ka ng iba. Kaya ang tanong, ano ang magandang gawin pag kumukulo ka sa galit? Dahil ang ating Panginoon, sinasabi din niya sa atin sa Ebanghelyo, pag ikaw ay nagagalit sa iba, nagkakasala ka din. Ang pagkakasala ay hindi lang yung nakakapatay ka. Pero pag ikaw ay nagagalit at nailalabas mo itong galit na ito sa iyong salita, sa iyong gawa, may pananagutan ka din sa ibang tao at sa Diyos. Bago man tayo makasakit, bago man tayo makapaso ng iba dahil sa ating galit, tatlong bagay po ang pinapaalala sa atin ng Panginoon. Una, bigyan natin ng panahon, lumamig ang ating sarili. Give yourself time to cool off. Wag na wag kang magsasalita na puno ng galit. Wag kang gagalaw pag ikaw ay mainit ang iyong ulo. Dahil pag kumukulo yung tubig, hawakan mo yan, anong iyong mararamdaman? Mapapaso ka, masasaktan ka. Kung ayaw mong masaktan, kung ayaw mong mapaso, kung ayaw mong makasakit sa iba, pabayaan mo munang pumupa. Pabayaan mo munang lumamig ang sarili mo. Yun po yung una. We have to give ourselves time to cool off. Lalamig din yan kung papabayaan mo. Pero pangalawa, tandaan din natin, para lumamig, kailangan hipan mo. Amen? Ang mainit na sabaw, makakapaso ng dila, pero pag hinihipan mo, ito ay lalamig at makakain mo. Magiging masustansya sa iyo. At yan din ang paalaala sa atin. Pag sobra tayo sa galit at init ng ulo, kailangan hipan mo. Paano natin hihipan ang init ng ating ulo, ang kumukulo nating galit? Simple lang, huminga ka. Huminga ka ng malalim at ilabas mo ang iyong galit. Tandaan natin, ang banal na Espiritu ay hangin. Tayo ay hiningahan ng Diyos na kanyang hangin, ng kanyang hininga, ng kanyang Espiritu. At nung muling nabuhay ang ating Panginoon, di ba, ganyan din ang ginawa ni Jesus, hiningahan itong kanyang mga alagad at disipulo. At sinabi niya sa kanila, kapayapaan sa inyo. Hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan kung wala ang presensya ng Diyos. Walang kapayapaan kung wala ang Espiritu ng Diyos. Gusto mong lumamig ang iyong ulo, gusto mong mawala ang kumukulo mong galit, hipan mo ng banal na Espiritu. Pangatlo at kahuli-hulian, para hindi na kumulo, para mawala ang init, kailangan mong alisin sa apoy ang tubig. At yan ang pinapaalala sa atin ng ating Panginoon. Kung alam mo, merong galit sa iyo ang iyong kapatid, makipagkasundo ka. Ibig niyang sabihin, patayin nyo na yung apoy ng inyong away, apoy ng iyong hidwaan.
Kasi pag nananatili ang inyong away, ang inyong hidwaan, ito nagsisilbing apoy. Kaya nga, patuloy na umiinit ang iyong ulo, patuloy na kumukulo ang iyong galit. We have to remove what triggers our anger. At hindi mawawala ang iyong galit kung hindi ka makikipagkasundo. Alam ko po mahirap, pero posible sa tulong at grasya ng Diyos. Ito yung tandaan natin. Pag ikaw ay galit, nababawasan ang pagkakataon sa iyo na magmahal. When you are filled with anger, you lessen your opportunity to love. It is so difficult to love with anger. Mahirap magmahal na galit. At tayo ay ginawa ng Diyos sa pagmamahal. Hindi tayo ginawa ng Diyos sa galit. Kaya magdasal tayo, tulungan tayo ng Diyos. Palamigin ang galit, makipagkasundo para tayo po ay mabuhay sa tuwa at kapayapaan. Halimbawa po, isang araw, ikaw ay naglalakad. At sa iyong paglalakad, hindi mo napansin, merong bato sa daan. Ito ay tinamaan mo. Nasugat ka, nasaktan ka, at medyo merong konting pilay sa iyong paa. Ang tanong, magagalit ka ba doon sa bato na tinamaan mo? Mumurahin mo ba yung batong yon? Susumpain mo ba yung bato na tinamaan mo? Ano po sagot niyo? Siyempre hindi. Bato yun eh. Kasalanan ba ng bato na nandun siya? Bakit ko po nasabi yan? Kasi, mga kapatid, sa buhay, kailangan din nating intindihin na minsan, yung mga taong nakapaligid sa atin, parang mga bato din yan. Hindi naman nila kasalanan na nandyan sila. Hindi nila kasalanan na minsan, tinatamaan ka, nasasagi ka, nasasaktan ka. Dahil ang tao, may sariling kalikasan yan. May sariling kalagayan yan. We have our own minds. We have our own plans. And sometimes, our plan meets the plans of others. Minsan hindi natin maiiwasan, nagbabanggaan yung ating mga plano, yung ating mga kagustuhan. Masisisi mo ba yung iba? Hindi. At ang tanong, sa iyo bang pagrereklamo, sa iyo bang galit, may mababago ka pa ba? Wala. Pag sinisisi mo ba yung iba, pag nagrereklamo ka, at pag hinuhusgan mo yung iba, mababago pa ba yung iyong nararamdaman? Mababawasan ba yung iyong sakit, yung iyong pagdurusa? Hindi po. Di po ba? Dahil sa iyong galit, dahil sa iyong paghuhusga, dahil sa iyong pagrereklamo, lalong lumalala, sumasakit yung iyong nararamdaman. At ano ang kailangan mong gawin? Anong kailangan nating gawin para mabawas itong nararamdaman nating minsan masakit, mahirap sa ating buhay? Kailangan nating unawain ang iba. We need more understanding. Ang ating Panginoon, alam niya, itong mga kaaway niya, itong mga Pariseyo, naiintindihan niya kung saan sila nanggagaling. At naiintindihan din ng ating Panginoon, itong mga kaaway niya, para mga bato din yan. May sarili din silang kalagayan. At yung kanilang gusto, minsan bumabangga din doon sa gusto ng ating Panginoon. Pero hindi sumasakit yung loob ng ating Panginoon. Bakit? Kasi naiintindihan niya sila. Pag kulang ka sa pag-iintindi, abay, lalong sasakit ang iyong karanasan. Lalo kang masasaktan. Sino ba yung mga bato mo sa iyong buhay? Marami yan. Una na dyan, yung iyong asawa. Di po ba? Parang bato na pinupukpok mo sa ulo mo. Meron kang gusto, meron siyang gusto. Nag-uumpugan kayo. Ganyan din po sa ating mga anak. Meron kang gusto na sa alam mo makakabuti sa kanila. Para sa kanila, iba. Sasabihan ka pa, masala mo pa sa akin eh. Yan yung pinagmumulan ng away minsan sa pamilya. Ganyan din yung nararanasan natin sa ating mga kapitbahay. Di mo talaga maiiwasan, merong naiinggit sa iyo. Marami ang mga bato sa ating buhay. Kamukha, kung ano din na naranasan ng ating Panginoon, siya'y nabubuhay. Hindi naman ibig sabihin siya'y Diyos, na wala na itong mga balakid na ito na makakasakit sa Kanya. Pero, bakit naging napakagaan para sa Kanya? Kasi unang-una sa ating Panginoon, yung pag-uunawa sa iba, pag-iintindi, understanding. Anong magagawa mo? Talagang merong bato sa daan. Anong magagawa mo? Talagang ganyan yung misis mo. Anong magagawa mo?
Talagang ganyan yung anak mo. Ano magagawa mo? Ganyan talaga yung iyong kapitbahay. Iba-iba po tayo. Do not blame people for being people. Tandaan niyo po yan. Amen? Huwag mo sisihin yung ibang tao dahil tao sila. That's it. People are people. Tao, iba-iba tayo. Intindihin mo yun. Kung hindi mo maintindihan yan, abay, ginagawa mong mahirap ang iyong buhay. Ito din po yung isipin nyo. Ang buhay, parang boxing, di po ba? Tayong lahat, nakapaloob tayo sa isang boxing match. Hindi matatapos yan habang buhay ka. Meron at meron kang kalaban. We always have an opponent in front of us. E anong gagawin mo? 3 bagay lang. Una, depensahan mo ang sarili mo. Amen? Pangalawa, kung hindi mo kayang depensa ng sarili mo, tumakas ka, umiwas ka. Amen? Pero meron pa rin pangatlo, lumaban ka. Huwag ka lang magpapabugbog. Umiiwas ka, hindi mo maiwasan. Dinidepensan mo sarili mo. Pero huwag ka naman paabuso sa ibang tao. Marunong ka rin naman sanang lumaban. Itong ating Panginoon, hindi niyo po ba narinig? Sumagot siya. Hindi naman niya pinabayaan na laitin sila, siraan siya, atakihin siya. At paano siya sumagot? May katalinuhan, may karunungan. Hindi po siya nakipagsuntukan, Ginamit niya yung isip niya, yung kanyang kaalaman. At saan nanggaling yung kanyang pinaglaban? Saan nanggaling yung kanyang pagdepensa? Galing din po sa Biblia. Kaya napakahalaga na tayo po ay nagbabasa, nakikinig din sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, yan yung ating depensa, pero yan din yung ating paglaban. Ang salita ng Diyos din, siyang magiging gabay natin para makaiwas tayo sa sakit, sa panganib ng buhay. Tandaan po natin, magiging mas maganang buhay kung uunawain mo ang iba.